Isa sa mga madalas itanong sa akin ng mga nagbabalak palang mag-alaga ng kambing ay kung ano raw ang pinagkaiba ba ng bower sa Anglo-Nubian. Etong dalawang nakikita nyo sa video, itong nasa kaliwa, silver gray, Anglo-Nubian yan. Yan, silver gray, no? Ito namang red na to, yan, bower yan. So, ano ba pinagkaiba ng dalawa? Una, yung function. Yung Anglo-Nubian, isa yung dairy goat. Dairy means gatas. So, meaning to say, mas maaasahan mo sa pagpaparami ng gatas or sa pagkakaroon ng breed na mas maraming breed ng kambing na mas maraming gatas ang Anglo-Nubian kaysa sa bower. Ang bower kasi ay isang meat type goat. Meat type. Kita nyo naman by mere observation kung sino sa kanilang dalawa ang bibilugin ng katawan mas malaki. Itong dalawang nasa video, itong Anglo-Nubian ko ay may timbang ng 40 kilos sa ngayon yan. Samantalang yung red bower na katabi niya, kasama niya ay may timbang na 65 kilos. Tinimbang ko sila siguro mga 1 week ago. Medyo lumaki sila. So may mas bumigit sila, no, kaysa doon sa binanggit kong timbang sa inyo. So number 1 is function. Ang tinaguri ang reyna ng mga dairy goats ay ang saanen na breed, no? Itong pinili ko na Anglo-Nubian, mas gusto ko kasi ang Anglo-Nubian doon sa itsura niya, no, kaysa doon sa itsura ng saanen. Yung saanen kasi parang mukhang mistisahin, no? Itong Anglo-Nubian swak siya doon sa taste ko pagdating sa aesthetics ng farm ko, yung itsura ng mga goats. Tsaka ito kasi, itong Anglo-Nubian, maamo siya. O pangalawa na, sige, pangalawang difference. Mas maamo ang Anglo-Nubian kaysa sa bower. Mapapansin at mapapansin nyo yan kapag nag-alaga kayo ng kambing na bower at saka Anglo. Pag pumasok kayo sa kulungan nila, mas parang mas gustong magpahimas ng ulo ng Anglo-Nubian kaysa sa bower. Makikita nyo naman yan dahil yung mga Anglo-Nubian nyo, karamihan sa kanila ititindig yan sa kulungan, ilalabas ng bahagya ang kanilang uluhan, magpapahimas ng ulo. Ang bower hindi gaanong ganon, kumbaga mas kapuna-puna ang ganong ugali ng Anglo-Nubian kaysa sa bower. So in terms of pagalingan ng kung sinong mas maamo, o panalo doon si Anglo-Nubian. Okay, so ano pa ang difference ng dalawa? Pangatlo na nakita kong pinagkaiba nito ay pagdating sa pagiging ganado sa pagkain. Mapapansin nyo yan na parang nagmumukhang may pagkamalamya sa pagkain ang Anglo-Nubian kumpara sa bower. Tingnan nyo doon, oh. Tingnan nyo the way they chew. Etong Anglo-Nubian parang isang kagat, isang lunok, parang ganun ang dating. Pero yung bower parang 3 kagat. Kumbaga yung dami nang nagkakasya sa bibig niya, parang mas marami kaysa sa Anglo-Nubian, no? Which is explainable physically speaking. Mas malaki ulo ng ng bower kaysa sa Anglo-Nubian. Mas malaki bibig ng bower syempre kaysa sa Anglo-Nubian, kaya siguro ganun. Kahit pabigyan nyo sila ng pagkain sa feeding through or palanggana, ganyan, makikita nyo na mas nasisimot ng bower kaysa sa Anglo-Nubian ang binigay ninyong pagkain. Kapag damo, kapag feeds yan, talagang simot pareho yan, gusto nila yun, So yun ang another difference ng dalawa sa isa't isa. Ano pa ba difference na nakita ko? In terms of amoy, no, yung anggo, no? Given the fact na regular pareho silang pinapaliguan dito sa Alpha Adventure Farms, yung mga kambing dito every month na naliligo, dinidilaws, no?
tubig na may sabon, pagkatapos ay tubig na mayroong washout shampoo. Buwan-buwan yun, buwan-buwan yun. Hindi lang kapag sinipag lang kami, hindi ganon, buwan-buwan. As long as maganda ang panahon, ha. Hindi pwedeng common naka-schedule pero bumabagyo, ituloy pa rin. Hindi po pwede yun, magkakasipon yan, ubot sipon. So in terms of anggo, mukhang mas maanggo ang Anglo Nubian kaysa doon sa Boer. Mapapansin nyo yan nang hindi nyo kinakailangan lutuin ng dalawa. Mapapansin nyo kaagad yan kapag pag tinabihan nyo sila sa amoy, no? Kumbaga pero yung pagkakaanggo niya, hindi siya yung tipong parang mawawalan ka na ng gana pag kumain ka na. Hindi naman ganun. Nabanggit ko lang naman yan, na-differentiate lang natin kasi pinag-uusapan natin yung differentiation no? So sa amoy, mas medyo may pagka-amoy kambing si Anglo Nubian kaysa kay Boer. At syempre kung anong amoy nila kapag buhay, hindi nalalayo ang amoy kapag niluto na, no? Iba ang talas ng pang-amoy ng isang nag-aalaga ng kambing sa isang walang alaga ng kambing at kumakain lang ng kambing. Iba ang talas ng pang-amoy natin. I think magse-second the motion yung mga katulad kong nagpa-farming dyan, no? Yung sinabi kong yun, hindi lang siya yung katalasan ng pang-amoy natin, hindi lang sa mga kambing, kundi sa lahat ng inaalagaan natin, mapamanok yan, no? Parang ako na-develop ko na yung senses ko sa yung alam ko yung amoy ng mga Rhode Island Red ko na kahit iluto mong adobo yan, kaldereta or whatever, parang nasa sumabit na sa mga balahibo sa ilong ko yung personal na amoy ng mga alaga ko, no? Kaya pagka may personal attachment kasi yung sa akin, nawala na yung mga props ko. Tingnan natin doon. May personal attachment kasi ako sa mga alaga. Kaya medyo hirap ako minsan sa pagkain sa kanila. Kaya kapag magpapaluto ako ng manok, ducks, gansa o kahit na anong alaga, kailangan yung kakatayin ay yung mga hindi ko regular na nakikita, no? Para para yung hindi ko regular na naaamoy, para hindi ako naiiyak kapag kumakain, no? So yun, ilan na ba yung differences? 4? Ano pa ba? May pinagkaiba bang dalawa in terms of tibay? Wala naman dito sa Alpha Adventure Farms dahil standardized lahat ng kilos, lahat ng galaw, pare-parehas lang naman ang housing ng mga yan, pare-parehas ng diet, pare-parehas ng kung ano yung sistema, kung ilang gramo ipapakain na commercial feed sa kanila ayon sa kanilang edad, pare-pareho yung monthly monthly vitamins sa aming health program, pare-pareho schedule ng deworming program, pare-parehong nadidisinfect ang kanilang mga kulungan, bahay. So far wala akong talamak na incident ng pagkakasakit sa mga kambing. So yun, no? Iba-iba ng yan, maaaring magkakaiba-iba ng kwento yan, ang bawat nag-aalaga ng kambing. Sa akin kasi dito gusto ko may programa lahat ng kilos. Hindi po pwedeng ibabase mo lang ang gagawin mo doon sa kung saang parte kasi nipag sa araw, sa maghapon. Hindi po pwedeng ganun. Whether masipag ang maganda gising mo o hindi, kung ano yung nasa programa, susundin yun. So hindi nakabase ang kilos ng mga tao dito doon sa kamusta ang gising nila. No, di po pwedeng ganun. Kahit din naman ako nung nag-uumpisa, may mga araw na ang unang gusto mong gawin pagkagising matulog uli. Pero mga kambing ko, ganyan, mga manok ko, pupunta ako sa farm, no? So mabalik lang doon sa unang pinagkaiba ng dalawa, no, ng Boer at Anglo Nubian. Kung ang mga magiging asawa ng kung yung mga babaeng kambing na dadatnan nila ay mga hybrid lang o kaya mga native na goats,
na hindi matukoy kung gaano ba sila ka-upgraded, no? Yung walang ganong hindi natitrace dahil yung pinagbilan na hindi rin alam ang ginagawa. Halimbawa, ang suggestion ko pagka ganun, yung barako nyo Anglo-Nubian na muna. Anglo-Nubian kapag mukhang mas liyamado pa rin yung dugo ng pagka-native sa mga babaeng kambing meron kayo, Anglo-Nubian na muna. Para ang purpose kasi noon ay gusto nating i-upgrade muna ang abilidad ng mga magiging anak nila na mag-supply ng mas maraming gatas kumpara sa kaya nila kasalukuyan, no? Imantakin ninyo kung bower ka agad ang sumampa sa mga dinat na nilang babaeng kambing, edi kalaking bulas ka agad ng anak. Mas malaking bulas ang anak, mas maraming gatas ang kailangan. Eh saan naman kukunin ng nanay niya yung karagdagang gatas na kinakailangan kung hindi pa naman na-upgrade ang kanyang capacity to produce more milk, di ba? So simple logic will tell you na trabahuhin muna yung gatas, abilidad na mas magbigay ng mas maraming gatas kaysa sa abilidad na mas magpalaki ng katawan. So yung magiging anak ng upgraded o native na babae at saka Anglo-Nubian back ninyo, yung anak nun, kapag babae ang anak, edi yun na yung ipasampa nyo sa bower sa next 1 year, no? Ready to breed na yung anak nila nun after 1 year or 8 months, 10 months, ganyan, no? Minimum 8 months palilipasin pagka panganak. O, yun ngayon ang ipapasampa nyo sa bower. O, kapag malaki, it's no longer a question kung malaki bang magiging anak nila. Natural yun, ang tatay ang laki-laki tapos upgraded pa ang nanay, for sure malaki ang anak. Kahit magiging malaki na ang kanilang anak, kaya nang sustentuhan ng nanay ng mas maraming gatas yun kasi na-upgrade na siya ng Anglo-Nubian nagigets niyo yung logic na yun. So yun lang, no? Naibahagi ko lang sa mga taga-subaybay ni Alpha Adventure Farm sa YouTube, sa Facebook, nagtatanong kung ano bang pinagkaiba ng Anglo-Nubian sa bower. So yun, naikwento ko na sa inyo. Sana nakatulong sa inyo yung information na binigay ko sa pag-decide kung saang breed kayo magsisimula, no? So ayun, una nyong tukuyin ay yung objective. Ano bang purpose, bakit nyo gustong magkambing, no? Hindi maganda yung basta nagme-me ang kambing ibibilhin na. Tukuyin muna ang inyong objective kasi baka mamaya yung breed ng kambing na bibilhin nyo hindi naman naaayon sa gusto pala ninyong mangyari. Okay, may kanya-kanyang purpose ang bawat breed kasi. Kung gusto niyo bumili ng mga kambing at kung gusto niyo may mga dagdag katanungan kayo, pwede kayong mag-avail ng aking consultancy service or bumili kayo ng kambing kay Alpha Adventure Farms. Iiwan ko ang mga links dyan sa description box.